At mga road trip, ngayong araw mga sir ay gusto ko lang i-share sa inyo itong mga mahalagang bagay na maaaring makatulong sa inyo. Although ito ay common na nangyayari sa ating sasakyan, pero doon sa mga baguhan pa lang na nagkaroon ng sasakyan, lalo na yung mga sikanhan, ay dapat panoorin nyo ang video na ito para matuto rin kayo. Doon lang sa mga baguhan kasi yung iba dyan, siyempre marunong sila, hindi na nila kailangan ng video na ito. So, pero kung gusto nyo ng kadagdagan o karagdagan na kaalaman, pwede nyo rin panoorin at magkomento kayo kung mayroon kayong maidadagdag. So, ito yung video na to ay para doon sa mga baguhan na nagkaroon ng overheat ang kanilang sasakyan at paano sila makakauwi, kung mayroon bang mga paraan para sila ay makauwi pag nag-overheat ang kanilang sasakyan. So sasabihin ko na dito, mayroon ibang paraan, pero mayroon dalawang paraan or mayroon dalawang bagay na pag nag-overheat ang inyong sasakyan ay hindi nyo talaga pwedeng ibiyahe pa yung inyong sasakyan, kundi kailangan nyo na siyang ipahila. Pero mayroon din mga ibang paraan na nagkaroon ng overheat ang inyong sasakyan ay pwede pa rin ninyo maibiyahe kahit malayo siya. So tara guys, panoorin nyo itong video na ito guys. So ayun mga sir, paano natin malalaman na overheating ng ating makina? So itong temperature gauge, kailangan nasa kalahati lang yan. Pag lumagpas ng kalahati, ibig sabihin nag-overheat na ang ating makina. So magandang gawin nyo, itabi nyo lang yung inyong sasakyan na hindi makaabala. Tapos dito sa kanyang reservoir ay bumubulwak din. Isa yan sa sign na nagkaroon ng overheat or overheating ang inyong makina. So ang gagawin nyo lang guys, silipin nyo muna sa ilalim kung mayroon tumutulo. Kasi kung mayroon tumutulo, ibig sabihin butas yung inyong hose or radiator. So ang magiging resulta niyan, mag-overheat talaga. Kung butas yan mga sir, pwede nyo munang pagsamantalang kung mayroon kayong epoxy, pagsamantalang tapalan nyo muna para makaalis kayo, or kahit chewing gum mga boss, para makaalis lang kayo, or lastiko doon sa mga hose. So para makaalis lang kayo. So dito naman tayo sa kanyang upper hose mga boss. Pag ganyan mga boss, ayan, pinipisil mo siya. Pag masyadong matigas, ibig sabihin ang problema niyan mga bossing, yung kanyang thermostat ay sira, hindi na siya nag-open, kaya masyadong matigas. Kasi yung tubig na dumadaloy dyan, galing yan sa makina. Ngayon kung hindi na siya lumalabas dyan, ibig sabihin overheat talaga yung inyong makina dahil sa sobrang init. Yung hose naman na nasa ilalim mga bossing, yan ang atin, dyan dumadaan yung malamig na tubig papunta sa makina. Kaya dito nyo i-monitor yan mga boss. Ayan, pag ganyan ang nangyari mga boss, tanggalin nyo muna yung thermostat. Tapos wag nyo munang ibalik kung pagsamantala para lang kayo makaalis. So pag natanggal nyo na yan mga bossing, makakaalis pa rin kayo, makakabiyahe pa rin kayo mga bossing kahit wala ng thermostat. At least makakadaan yung tubig dyan galing sa makina papuntang radiator. Pwede pa rin yan i-recycle ng makina yung tubig kahit wala na siyang thermostat. Ang importante lang mga bossing na makaalis kayo. So yun ang mga paraan para makabiyahe pa rin kayo kahit nag-overheat yung inyong sasakyan. So be sure lang mga bossing na ipahinga mo yun. So ito rin mga bossing, yung radiator cap kailangan yung i-check. So sa pag-check yan mga bossing, pag binuksan nyo, gumamit kayo ng basahan. Kasi baka mapasok kayo kasi mainit yan mga bossing. Take note. So ayan, pisilin nyo lang siya mga bossing. Pag malambot pa siya mga bossing ay okay pa yan. Ngayon kung matigas na yan mga bossing, so palitan nyo na, kasi yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng overheat ang inyong makina. So mag-ingat lang kayo mga bossing, kasi kung mainit yung tubig baka tumalsik sa inyo, ilayo nyo lang yung mukha. Ngayon check nyo rin kung mayroon ba siyang oil na sumama sa kulan, kasi pag mayroon yan mga bossing, ibig sabihin ay sira ng inyong cylinder head gasket. Yun ang dahilan yung bakit nagkaroon ng oil dyan, kasi yung daanan ng tubig at saka oil ay naging isa na lang kasi nasira na yung cylinder head gasket. So ayun, palitan nyo lang yung radiator cap at makakauwi na kayo ng maayos. So
So ito pa yung mga ibang dahilan kung bakit overheat ang ating sasakyan. Ito ay ang ating water pump. So pag nagka problema yung water pump, wala tayong magagawa niyan, itabi yung sasakyan, magtawag tayo ng magtuto o maghihila ng ating sasakyan, kasi kung hindi natin gagawin yun, pwedeng masira ang ating sasakyan. So ito pa mga boss, yung ating cylinder head ay nasira na yung gasket or cylinder head gasket. So pag nasira yung mga boss, maghahalo yung tubig at saka langis, magkukusyon ng overheating ng atin sasakyan. Ang malala pa dyan mga boss, pag na-deform yung atin block. Pag na-deform yung atin block mga boss, dahil sa sobrang init ng makina, ang mangyayari dyan mga bossing ay magkakaroon din ng overheating yung atin sasakyan. So yun lang mga tips ko sa inyo mga boss, para malaman nyo kung ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng overheat ang atin sasakyan. So pag itong dalawa ay nasira, wag nyo nang pilitin na itakbo yung inyong sasakyan. Magtawag na lang kayo ng maghihila ng inyong sasakyan para maliser yung gastusin natin sa atin sasakyan. So yun, maraming salamat sa panonood.